Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa tinatawag na mga Eudemon Masters. Nagtataglay sila ng kapangyarihan na siyang ginagamit nila para kalabanin ang mga halimaw na tinatawag na Eudemon. May isang binatilyo na nagngangalang Chuling ang nangarap na maging Eudemon Master, ngunit ang problema ay wala siyang taglay na magical power. Isang gabi ay muli na namang kinuha ni Chuling ang atensyon ng kanilang mga customer dahil sa kanyang kwento. Tungkol ito sa naganap na labanan sa pagitan ng Tianwu Temple at Muwu Temple 18 taon na ang nakakaraan. Na kung saan naglaban dito ang Dragon King o si Muwu at ang Eudemon Master na si Feng Tian. Pero kinontra ng kanyang kaibigan na si Zifeng ang kanyang kwento dahil para umanong sinasabi niya na siya ang successor ni Feng Tian kahit naman wala siyang taglay na magical power. Dumating dito ang kanyang ina at gusto niya sanang magpatulong dito sa pagpapaliwanag pero pinagalitan lang siya nito at pinabalik sa trabaho. Makalipas ang ilang minuto ay nagpatulong sa kanya si Zifeng na dalhin ang alak na binili nito sa kanilang bahay dahil may mga bisita umano dito. Napag-usapan na din nila ang seleksyon ng Tianwu Academy dahil nagtataka sila na napaaga ito. Naayon sa kumakalat na balita ay senyales ito ng muling pagbabalik ng Dragon King. Bagamat natalo ito sa laban nila ni Feng Tian ay hindi pa talaga ito tuluyang nasawi at naghihintay din dito ang kanyang mga alagad. Gusto ni Chuling na makapasok sa Tianwu Academy para kilalanin din siyang Eudemon Master. Pero para kay Zifeng ay mahirap ito dahil wala naman siyang magical power. Dahil dito ay ipinakita niya ang kanyang teknik na tinatawag na Sky Punishment pero pinagtatawanan lang siya ni Zifeng. Ilang sandali lang ay may nakita silang naghahabulan. Akala ni Chuling ay isang evil spy ang hinahabol kaya dali-dali siyang sumunod sa pagbabaka sakali na makakakuha siya ng merit. Hanggang sa makarating sila sa kagubatan pero kahit sobrang bilis na mga ito ay nakakahabol pa din siya dahil kabisado niya dito. Ngunit biglang nawala sa kanyang paningin ang mga ito at dito na din siya may nakitang mga paru-paro. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa makita niya ang isang magandang babae na si Lanrao na siyang kumokontrol sa mga paru-paro. Bigla namang dumating dito ang mga taga Tianwu dahil si Lanrao pala ang kanilang hinahabol sapagkat isa pala itong espiya. Bumaba ito at naghanda para makipaglaban pero bigla na lang sumigaw si Chuling. Ito pala ay dahil na-activate niya ang nilagay na patibong ni Lanrao. Nang madakip siya ay susubukan na sana ni Lanrao na atikihin ang mga taga Tianwu pero bigla namang nahulog sa kanya si Chuling. Kaagad namang bumangon si Chuling para ipagtanggol si Lanrao. Sinabihan niya ang mga taga Tianwu na tumawag na umano siya ng tulong sa mga Eudemon Masters ng Tianwu Academy. Hindi niya pala alam na mga taga Tianwu din ang kanyang mga kaharap. Naisip niya kunwaring aatake para mabigyan ng pagkakataon si Lanrao na makatakas pero pagkalingon niya sa kanyang likuran ay may iniwan na pala itong Demon Flower. Kaagad na tumakbo si Lanrao at dito na nagpakita sa kanya ang isang miyembro ng Muwu na si Zueya. Sinabi niya dito ang mga impormasyon na nakuha niya sa Tianwu at isa na dito ay ang paghihigpit ng seguridad sa loob ng Tianwu Academy. Dahil dito ay naisip ni Zueya ang posibilidad ng pagbabalik ng matagal na nilang hinihintay. Inatasan nito si Lanrao na sumali din sa magaganap na Tianwu selection para makapasok ng Tianwu Academy at alamin ang kinaroroonan ng Dragon King. Para umano hindi siya makilala ay magpapanggap siya bilang isang lalaki. Mabilis namang natalo ng Demon Flower ang mga miyembro ng Tianwu kaya si Chuling naman ang hinahabol nito. Pagka-atake nito kay Chuling ay bigla na lang may narinig na boses si Chuling at tinatanong siya kung gusto ba umano niya ng kapangyarihan. Katapos ay dito na siya nagkaroon ng napakalakas na kapangyarihan at walang kahirap-hirap na niligpit ang Demon Flower. Ngunit bigla naman siyang nanghina at nawalan ng malay. Napanaginipan niya ang labanan nila Feng Tian at ng Dragon King sa naganap na last battle. Ilang sandali lang ay bigla na lang siyang inatake ng Dragon King at dito na siya nagising. Nasa kanilang bahay na siya pero nang malaman ng kanyang ina na nagising na siya ay pinagalitan siya kaagad nito. Katapos ay sinabihan siya na may darating umanong importanteng tao para sa kanilang blind date. Mabilis naman niya itong tinutulan dahil balak niya na sumali sa Tianwu Academy selection. Dahil sa inis ng kanyang ina ay itinali tuloy siya nito sa poste. Makalipas ang ilang minuto pagkaalis ng kanyang ina ay dumating na dito ang sinasabi nitong mapapangasawa umano niya na si Miss Fang. Habang pinipilit siya nito na mahalikan siya ay nakita niya si Zifeng na tawa ng tawa sa kalagayan niya. Di nagtagal ay pinahinto na nito si Miss Yang at sinabihan nito si Chuling na siya umano ang humahawak sa Fang Clan. Gusto nito na kilalanin din siyang amo ni Chuling kung gusto umano ni Chuling na sumama sa Tianwu Academy selection at hindi maiwan dito kasama si Miss Fang. Pero tinakbuhan lang ito ni Chuling ngunit nabangga naman niya si Lanrao na nag-anyo na bilang isang lalaki. Nang makita nito si Chuling ay nagulat ito na buhay pa pala si Chuling.
Kaya inatake niya na lang ito at siniraduhan ng gate dahil ayaw niya na makasali ito sa selection. Ngunit habang nagpapalista na siya ay nagulat na lang siya na nasa likuran niya na si Chuling. Dahil naiinis pa din si Chuling ay nakipagtalo siya kay Lanrao hanggang sa dumating dito si Teacher Shamo. Pinalapit silang lahat dito para ipaliwanag sa kanila ang tungkol sa selection. Isa-isa namang itinuro ni Zifeng ang mga kalahok na kilalang mga malalakas. May kutob din siya na hindi basta-basta si Lanrao ngunit ayaw pa din itong tigilan ni Chuling. Dahil dito ay pinagalitan na siya ni Teacher Shamo dahilan para mapunta tuloy sa kanya ang atensyon ng lahat. Nakilala siya kaagad ng ibang mga estudyante na anak ng may-ari ng restaurant at palaging nagkwekwento kaya pinagtawanan tuloy siya. Pinatahimik silang lahat ni Teacher Shamo at sinabi na nito ang mga impormasyon para sa unang test. Gaganapin ito sa Yudeman Forest kung saan kailangan nila dito na maghanap ng Yudeman at dakpin ito. Ngunit 200 lang ang pwedeng makapasa kaya kailangan nilang magpaunahan. Nang papasok na sana sila sa portal papuntang Yudeman Forest ay may inilagay naman si Lanrao na spell sa damit ni Chuling. Kaya tuwing may nakikitang Yudeman si Chuling ay na-activate ito na nagdadahilan para layuan siya ng mga Yudeman. Dahil dito ay nahihirapan tuloy siya na mandakip ng Yudeman. Hanggang sa makita niya ang ibang kalahok na nagsisitakbuhan dahil hinahabol pala ang mga ito ng Yudeman Tiger. Hindi siya kaagad nakatakbo kaya natamaan tuloy siya ng atake nito. Nang makalapit ito sa kanya ay muling na-activate ang spell dahilan para masuka ito at magtatakbo din palayo sa kanya. Dito na siya nainis ng sobra dahil kahit ang isang nakakatakot na Yudeman ay hindi nakatiis sa amoy niya. Dumating dito ang isang kalahok na si Yi at kaagad nitong napansin ang sugat sa paa ni Chuling. Hindi naman ito nagdalawang isip na gamitin ang kapangyarihan nito para gamutin ang sugat ni Chuling. Pero ilang sandali lang ay tinawag ito ng kasamahan nitong si Linyang. Bigla namang may naisip na paraan si Chuling kung paano niya madadakip ang Yudeman Tiger. Matagumpay niya itong nadakip ngunit habang hinihila niya na ito para dalhin na kay Teacher Shamo ay may ginawa naman si Lanrao dito. Kaya pagkalabas niya ng Yudeman Forest ay nagbago bigla ang anyo nito dahilan para pagtawanan na naman siya. Pero napansin ni Teacher Shamo na may spell na nilagay sa Yudeman na ipinagtaka niya at naisip din niya kaagad na baka may espiya sa mga estudyante. Nagpasya siya na ipasa muna si Chuling at iimbestigahan niya na lang ito katapos ng susunod na test. Para sa susunod na test ay dinala sila sa Shengyuang Bridge. Kailangan nilang makatawid sa kabilang bahagi pero ang mauuna na 50 kalahok lang ang pwedeng makapasa. Patuloy naman sa pangungulit kay Chuling ang Yudeman na nakuha niya kaya kinuha muna ito ni Teacher Shamo. Pagkaumpisa ng test ay mabilis na nagpaunahan ang mga kalahok. Pero nang makarating sila sa makapal na hamog ay dito na biglang nawala si Teacher Shamo. Nagawa pa din nila Bailang at Lanrao na makasunod kay Teacher Shamo pero bigla na lang iniba ni Teacher Shamo ang kanyang pagtakbo. Dumaan si Bailang sa lubad ngunit bigla namang may umatake kay Lanrao. Matapos niyang sanggain ang atake ng iba ay dito niya na nalaman na humihigop pala ng spiritual power ang mga ito. Nang magpapatuloy na sana siya ay napansin naman niya na parang sumusunod ang mga ito kung saan may ingay. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito para gamitin ang mga ito kay Chuling at katapos ay umalis na siya. Pagkadating nila Chuling dito ay kaagad na inatake ng mga halimaw ang ibang kalahok. Habang sinasangga nila Linyang ang mga umaatake sa kanila ay napansin ni Yi ang isang kalahok na nakaupo lang sa gilid pero hindi inaatake. Kaya nalaman din niya kaagad na bumabase lang sa ingay ang mga halimaw. Sinubukan niyang gumapang at dahil hindi siya inatake ay sumunod din sa kanya sila Linyang. Nang makita nila Chuling ang kanilang ginagawa ay gumaya din ang mga ito. Ngunit nang madaanan nila ang nilikhang patibong ni Lanrao ay dito na ito na-activate. Bagamat ang mga halaman ni Lanrao ang inaatake ng mga halimaw ay nagpakita naman sa kanilang harapan ang pinuno ng mga halimaw. Sinubukan nilang magpatuloy pero bigla nitong inatake ang isang kasamahan nila Linyang. Pagkaatake nito muli ay mabilis na lumikha ng barrier sila Linyang. Sinubukan naman ni Zifeng na umatake pero hindi ito umubra. Nang umatake ito muli ay dito na nasira ang barrier nila Linyang. Sinugod ito ni Linyang gamit ang kanyang espada pero mabilis lang mag-regenerate ang mga galamay na pinutol niya. Gumamit ng Petrify spell ang halimaw at buti na lang ay mabilis na nakalikha ng panangga si Yi para hindi sila madamay ni Chuling. Pero nasira din ito kaagad ng halimaw dahilan para madakip sila. Dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa kanila ay nanghina sila pareho at nawalan ng malay. Ilang sandali lang pagkadating ni Teacher Shamo sa kabilang bahagi ay dumating din kaagad dito sila Bailang at Lanrao. Pinagpahinga niya muna ang mga ito habang hinihintay nila ang iba pang mga estudyante. Nang magising si Chuling ay inakala niya kaagad na patay na siya.
Bigla na lang may tumawag sa kanya at nang makita niya ito ay inisip niya na nasa impyerno na siya. Pero ilang sandali lang ay naalala niya na ito pala ang sumanib sa kanya nung isang gabi. Dito niya na nalaman na nakaselyo pala ang nilalang na ito sa kanyang katawan. Ayon dito na kung tanggalin niya umano ang selyo ay bibigyan siya nito ng matinding kapangyarihan para iligtas sila Zifeng at ang iba. Naisip niya na pagkakataon niya na ito para magkaroon ng kapangyarihan. Nang hahawakan niya na sana ang selyo ay bigla siyang napahinto. Ito ay dahil naisip din niya na posibleng may hindi namang magandang maidulot sakaling pakawalan niya ito. Natawa ito sa kanya dahil hindi siya kaagad nagpauto pero gayon pa man ay ipinatikim pa din ito sa kanya ang pakiramdam ng may matinding kapangyarihan. Nang maramdaman niya na ito ay kaagad niya itong sinubukan. Muli niyang naalala sila Yi kaya napilitan na siyang hawakan ang selyo. Nagtataka naman si Teacher Shamo na ilang minuto na ang nagdaan ngunit wala pa ding dumadating. Muling nagpakita kay Lanrao si Zueya para paalalahanan ito na mag-ingat. Pero biglang naramdaman ni Zueya ang aura ng Dragon King na ikinagulat niya. Nang makawala sila Chuling sa halimaw ay kaagad din niya itong niligpit. Napansin nila Teacher Shamo ang napakalakas na pagsabog kaya mabilis silang kumilos para puntahan ito. Nang magkamalay si Yi ay nilapitan siya ni Chuling para higupin sana ang Udemon power nito. Pero bigla na lang may umatake kay Chuling dahilan para maiselyo muli ang Dragon King at maibalik sa normal si Chuling. Ito pala ay kagagawa ng direktor ng Tianwu Academy na kasama ang vice director na si Wenho. Alam ng direktor ang posibilidad na maulit muli ang pagkatanggal ng selyo kaya inatasan nito si Wenho na matyagan si Chuling. Pagkadating dito nila Teacher Shamo ay mabilis din silang umalis at dito na din naibalik sa normal sila Zifeng. Nang magising si Chuling ay kaagad siyang nilapitan ni Linyang dahil nakita siya ng mga ito na nakapatong kay Yi. Aatakihin na sana siya nito pero buti na lang ay pinigilan ito ni Yi. Dumating dito si Teacher Shamo at sinabihan silang lahat na magtungo sa malaking puno. Nilinaw sa kanila ni Teacher Shamo na hindi kasama sa test ang malaking halimaw. Dahil sa pangyayaring ito kaya lahat ng nakaligtas ay pasado kahit hindi sila nakaabot sa kabilang bahagi ng tulay. At dahil naniniwala na din si Teacher Shamo na isang Udemon Tiger ang kasama ni Chuling ay pwede na din siyang makasali sa pangatlong test. Dinala na sila sa mismong Tianwu Academy dahil dito isasagawa ang susunod na test. Dito na din sila mabibigyan ng kanilang matitirahan pero bago sila tumungo dito ay ipinakilala muna sila sa susunod nilang magiging teacher. Ito ay si Master Daoyin ngunit nang makita siya ng mga kalahok ay hindi mapigilan ng mga ito na matawa sa kanya. Matapos nitong ipaalam sa kanila ang mga rules at ang mga dapat nilang gagawin bukas ay nagsimula na sila sa paghahanap ng kani-kanilang kwarto. Habang namumroblema si Zifeng sa kanyang kwarto ay kabaliktaran naman ito para kay Chuling. Ilang sandali lang ay may nagpatulong kay Zifeng na isang babae dahil hindi umano nito mabuksan ang pinto. Kagad namang nagpakitang gilas si Zifeng ngunit nasira lang niya ang pinto. Dahil dito ay pinuntahan niya si Chuling para magpatulong dito na kumuha ng kahoy para pampalit sa nasira niyang pinto. Dahil nabaliktad ang numero sa kwarto ni Chuling ay inakala ni Lanrao na number 9 ito na siya namang numero na hinahanap niya. Habang naghahanap na ng kahoy sila Zifeng ay bigla na lang sumakit ang tiyan ni Chuling. Mabilis siyang umuwi kaya naabutan niya si Lanrao na naghahanda na sana sa pagligo. Kagad siyang inatake nito at bagamat nailagan niya ito ay hindi naman niya naiwasan ang nalaglag na kahoy. Pinatawag naman ni Zuya ang dalawa pang miyembro ng MUWO para umpisahan na ang kanilang paghahanap sa Dragon King. Kinabukasan ng umaga nang magising si Chuling ay narinig niya ang anunsyo ni Master Daoyin kaya dali-dali siyang nagtungo sa meeting place. Para sa kanilang third test ay tinatawag itong Battle of Coins at magtatagal ito ng 8 oras. Pipili sila ng supot na may iba't ibang bilang ng barya at para mapadami ang kanilang barya ay kailangan nilang mangagaw ng barya sa kapwa estudyante. Ang sino mang makaipon ng 1,000 barya ay pwedeng makapasok sa Door of Identity para maging opisyal ng miyembro ng Tianwu Academy. Bago sila mag-umpisa ay ipinaalam din ni Master Daoyin ang safe area kung saan bawal mangagaw ng barya dito. Ngunit pwede lang silang manatili dito ng 15 minuto at ang susuway sa patakaran dito ay madidisqualify. Pagkaumpisa nila ay isa-isa nang kumuha ng kani-kanilang supot ang bawat estudyante. Dahil walang taglay na mahika si Chuling ay umakyat pa siya ng puno para makakuha nito. Pagkababa niya ay tinanong siya ni Zifeng kung ilang barya ang nakuha niya at nang malaman ng iba na 2,000 ito ay kaagad siyang pinaghahabol para agawan siya. Dahil hindi na kaya ni Zifeng na sumabay sa kanya ay humiwalay na lang ito sa kanya. Nagpasya na lang din siya na ihagis ang ibang barya para tigilan na siya at katapos ay tumakbo siya papuntang safe area.
Ngunit bago pa siya makarating dito ay bigla na lang may umatake sa kanya ng mga miyembro ng tinatawag na Pure Color Clan. Ito yung mga estudyante ng mga naunang batch na gusto ding makaipon ng 1,000 barya. Pagka-atake nito kay Chuling ay biglang na-activate ni Chuling ang kapangyarihan ng Dragon King. Dahil dito ay pakiramdam niya tuloy na parang napakabagal ng galaw ng umaatake sa kanya kaya madali lang niya itong naiiwasan. Nang tumulong na ang isang kasamahan nito ay dito na siya gumanti. Hindi siya makapaniwala sa taglay niyang lakas pero ang problema ay hindi pa niya ito nakokontrol. Ilang sandali lang ay dumating dito si Lanrao at inatake silang lahat para kunin ang kanilang mga barya. Pagkaalis nito ay pinilit ni Chuling na makawala para habulin ito at bawiin ang kanyang barya. Sinamantala niya ang pagkakataon na gamitin ang matindi niyang kapangyarihan pero hirap pa din siya na kontrolin ito. Kasalukuyan namang kumikilos na ang mga nautusan ni Zuya na sila Baogwei at Moy. Dala-dala nila ang artifact na siyang magiging basehan nila para matunton ang kanilang hinahanap. Nakaharap nila ang grupo nila Linyang pero pinaglalaroan lang nila ang mga ito. Nang mapansin nila Chuling ang pagsabog ay kagad silang tumungo dito. Pagkadating nila dito ay nakita nila si Yi na ginagamitan na ni Baogwei ng artifact. Balak sana ni Zifeng na umalis na lang sila dito dahil alam niya na hindi din sila mananalo sa mga ito. Nagulat na lang sila nang biglang sumigaw si Chuling at sinugod si Baogwei. Ngunit bigla namang nawala ang matindi niyang kapangyarihan dahilan para siya tuloy ang mamilipit sa sakit. Aatakihin na sana siya ni Baogwei kaya mabilis na umaksyon si Zifeng. Dinala ni Chuling si Yi pero kinuha din pala ng Yudeman Tiger ang artifact. Dahil dito ay walang tigil silang inatake ni Baogwei hanggang sa magamitan sila ng kapangyarihan ni Moy. Pagkahagis ni Baogwei sa kanila ng mga bomba ay muling na-activate ang kapangyarihan ni Chuling kaya nasipa niya ang mga bomba. Sa sobrang galit ni Baogwei ay muli itong umatake pero pinagsisipa ulit ito ni Chuling. Katapos ay sinugod ni Chuling si Baogwei ngunit mabilis na nakalikha ng barrier si Moy. Dito na ginamit ni Baogwei ang kanyang mga giant eyes. Pero alam ni Moy na nawalan na ng kontrol si Baogwei kaya kinontrol niya si Zifeng para ipakuha sa Yudeman Tiger ang artifact. Dali-dali namang itinulak ni Chuling sila Zifeng na nagdahilan para mahulog sa kanya ang artifact. Sa sobrang lakas ng pagsabog mula sa atake ni Baogwei ay nagulat dito si Master Daoyin. Ang artifact pala na dala-dala nila Baogwei ay naglalaman ng Purple Dragon. Dahil hindi kaya ng katawan ni Chuling ang epekto sa muling pagkagising ng Purple Dragon ay unti-unti siyang nalulusaw. Ngunit biglang nagpakita dito ang Black Dragon na ikinagulat ng Purple Dragon. Kagad itong humingi ng tawad sa Black Dragon dahil ito pala ang amo niya. Inatasan siya nito na protektahan ang katawan ni Chuling kaya nang magkamalay si Chuling ay nagulat siya na suot niya na ang Dragon Clothes. Bigla siyang kinausap ng Purple Dragon para sabihan siya kung anong klaseng kapangyarihan ang tinataglay niya ngayon. Kagad na naisip ni Moy na si Chuling na ang kanilang hinahanap dahil kinilala ito ng artifact. Balak sana nila ngayon na dakpin si Chuling ngunit biglang dumating dito si Master Daoyin para pigilan sila. Ito pala ay dahil nasa safe area na sila na kung saan bawal na silang umatake dito. Dahil dito ay napilitan na lang ang mga ito na umatras muna. Ngunit problema naman ni Chuling ngayon ay wala pa siyang nakukuhang barya at 5 minuto na lang ang natitira bago matapos ang test. Sa kasamaang palad ay hindi niya na nagawa pang makaipon ng mga barya. Dinala sila sa kinaroroonan ng Door of Identity para alamin ang spiritual color ng mga estudyante na nakaipon ng 1,000 barya. Naunang sumabak si Bailang at ang lumabas na kulay sa kanya ay pure black. Sumunod si Lanrao na may nakuhang kulay na light green. Katapos ay si Linyang na may light violet at Yi na may kulay na pink. Nakuha naman ni Zifeng ang kulay na dilaw pero ayon kay Master Daoyin ay ito umano ang pinakamahina sa lahat na kulay. Habang nagmumakmak si Chuling dahil wala siyang 1,000 barya ay bigla siyang kinausap ng Purple Dragon. Sinabihan siya nito na tingnan ang kanyang belt at nakita niya dito ang 2 spiritual coin. Pwede niya umanong gamitin ito para makapasa sa Door of Identity. Nakipagtalo muna siya sa Purple Dragon dahil sinabihan siya na basura at walang talento para maging Yudeman Master. Dahil sa sigaw niya ay inakala tuloy ni Master Daoyin na ito ang sinigawan niya. Dahil dito ay napilitan siyang pumasok sa Door of Identity kaya nagtaka si Lanrao dahil ang pagkakaalam nito ay wala siyang barya. Nang sinabi ng Door of Identity na 0 ang kanyang power currencies ay pinagtawanan siya ng ibang estudyante. Pero may isa naman siyang spiritual coin dahilan para makapasa siya bilang Yudeman Master at ang kulay niya ay colorless. Nagulat naman si Master Daoyin na may spiritual coin siya dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na may estudyante ang nakapasa gamit ang spiritual coin.
Dahil din dito ay nagprotesta ang ibang kalahok sa pag-aakala na pinapaboran palagi ng Tianwu Academy si Chuling. Sinugod ng mga ito si Chuling para sana bugbugin pero kaagad na pumagitna si Zifeng para pigilan ang mga ito. Ngunit hindi nakinig ang mga ito kaya nadamay din si Zifeng sa galit ng mga ito. Biglang dumating dito si Wenhu na kaagad na inatake ang mga nambubugbog kina Chuling. Bilang miyembro na ng Tianwu Academy ay nabigyan ng warning sila Chuling dahil sa kinasangkutan nilang gulo. Katapos ay inatasan ni Wenhu si Master Daoyin na bantayang mabuti si Chuling. Makalipas ang ilang oras ay muling nakipagkita si Lanrao kay Zuya. Ipinaalam nito sa kanya na nasa loob ni Chuling ang Dragon King. Pero para matanggal ang selyo ng Dragon King ay kailangan muna nila ng ancient artifact na nakatago din sa loob ng Tianwu Academy. At habang hindi pa nila ito nakukuha ay misyon ni Lanrao na protektahan si Chuling. Kinabukasan ay nagsimula na ang unang araw ng klase nila Chuling bilang mga opisyal ng estudyante ng Tianwu Academy. May 3 silang klase at ito ay ang Basic Illusions, Medicine Learning at Full Training. Pero bago sila magsimula ay dinala muna sila sa Shifang Yu para makapili sila ng kanilang Yudeman weapon. Pagkapasok nila dito ay pinapwesto sila base sa kanilang kulay para dalhin sila sa floating island kung saan sila kukuha ng kanilang Yudeman weapon. Nang makarating si Chuling sa colorless island ay nadismaya siya dahil napakaliit lang ng bahay na nandito. Pagkapasok niya dito ay nakita niya ang parang mga fireball na nagsusugal. Hindi makapagdesisyon ang kabilang grupo kaya sinabi niya na 3 wands ang lalabas at tumumpak siya dito. Nang mapansin siya ng mga ito ay nagtaka ang mga ito dahil wala silang maramdaman na Yudeman power sa kanya. Nalaman niya na matagal na din pala simula nung huling may pumuntang estudyante dito. At ang huli umano na pumunta dito ay si Feng Tian kaya nagulat siya na isa din palang colorless si Feng Tian. Pero bago siya papiliin ang kanyang Yudeman weapon ay kailangan umano muna siyang manalo sa pustahan. Mabilis na nakabalik sila Bailang at Lanrao dala-dala na ang kanilang mga Yudeman weapon habang ang iba naman ay may napili na din. Makalipas ang ilang minuto ay nanalo si Chuling ng lagpas na 50 rounds kaya pinapili na siya ng kanyang Yudeman weapon. Pero hindi niya makita kung anong klaseng mga Yudeman weapon ang nasa loob ng kanyang pagpipilian kaya binase niya na lang ito sa reaksyon ng mga colorless protectors tuwing may ituturo siya. Napansin niya na parang nababahala ang mga ito tuwing tinuturo niya ang pinakamaliit kaya ito ang pinili niya. Ngunit pinagtawanan lang siya nila Zifeng dahil isang kahoy lang pala ang laman nito. Katapos nila dito ay dinala na sila sa bago nilang matutuluyan. Habang pinagmamasdan ni Chuling ang kanyang Yudeman weapon ay nagsimula ng kumilos ang mga miyembro ng Pure Color Clan para kunin ang mga Yudeman weapon ng mga bagong estudyante. Hindi na nakapalag pa ang ibang mga estudyante pero binugbog lang nila Bailang at Lanrao ang mga pumasok sa kanilang kwarto. Hindi naman makapaniwala ang mga pumasok sa kwarto ni Chuling sa kanyang Yudeman weapon kaya ibinalik na lang ito sa kanya. Kinabukasan ng umaga ng pinapalabas na ni Master Daoyin ang kanilang mga Yudeman weapon ay wala nang mailabas ang karamihan. Tanging 4 lang sa kanila ang hindi nakuhanan ng Yudeman weapon. Dahil dito ay pinakuha na lang muna sila ni Master Daoyin ng practice weapon. Makalipas ang ilang oras ng kanilang pagsasanay sa kani-kanilang mga sandata ay dumating dito ang champion ng Yudeman class 2 taon na ang nakakaraan na si Wanzi. Nakilala ng ibang estudyante ang kasama nito dahil ito ang isa sa umatake kagabi na nabugbog nila Bailang at Lanrao. Nagsumbong pala ito kay Wanzi para makapaghiganti sila. Pinili ni Master Daoyin si Linyang para makipagduelo kay Wanzi pero kaagad itong tinalo ni Wanzi. Sa pagkakataon na ito ay si Wanzi na ang pumili at pinili niya sila Bailang at Lanrao para pagsabayin ang mga ito. Hindi naman ito tinanggihan ng dalawa at naunang umatake si Bailang. Habang abala si Wanzi dito ay sinubukan ni Lanrao na umatake din. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Bailang na masugatan si Wanzi. Tuwang-tuwa dito sila Chuling at Zifeng kaya pinasali tuloy sila ni Wanzi. Pagkaumpisa nila ay sinubukan ni Chuling na gamitin ang kanyang Yudeman weapon pero wala itong silbi. Muli siyang kinausap ng Purple Demon at iminungkahi nito na gamitin umano niya ang pangalawang Yudeman weapon na nakuha niya. Pagka-atake nila Lanrao kay Wanzi ay sinamantala niya ang pagkakataon para gamitin ito at nagawa niyang mahigop ang balabal ni Wanzi. Dahil dito ay nalaman nilang lahat ang tinatagong sekreto ni Wanzi. Sa galit ni Wanzi ay aatakihin niya na sana si Chuling pero pinigilan siya ni Master Daoyin. Katapos ay sinabihan din ito si Chuling na ibalik ang balabal ni Wanzi. Matapos malaman ng pinuno ng Pure Color Clan na si Bishuan ang pagkatalo ni Wanzi ay kaagad itong ipinatawag. Napagsabihan lang ito saglit at katapos ay hiningi na ni Bishuan ang pinahanap nitong Meteor Stone. Nang ibibigay na sana ito ni Wanzi ay dito niya na nalaman na nawawala na pala ito.
Kaagad siyang humingi ng tawad at sinabi din niya na alam niya na kung saan niya ito mahahanap. Kinabukasan ng umaga ay nagsimula na ang klase nila Chuling sa medicine na hinahawakan naman ni Teacher Shamo. Unang pinag-uwi sa kanila ay hanapin ang 8 herbs na nasa unang pahina ng libro na ibinigay sa kanila. May 2 oras sila para gawin ito kasama ang kanilang kapareha. Balak sana nila Chuling at Zifeng na magsama ngunit biglang hinila si Zifeng ng isang kaklase nila. At dahil sila Chuling at Lanrao na lang ang walang kapareha ay sila na lang ang nagsama. Habang naghahanap na sila ay bigla na lang sumakit ang ulo ni Lanrao na nagdahilan sa kanyang pagkahulog. Mabilis siyang nilapitan ni Chuling para sana tulungan siya na patigilin ang pagdurugo ng natamo niyang sugat pero tumanggi siya dito. Makalipas ang 2 oras ay isa-isa nang bumalik ang mga estudyante para ipakita kay Teacher Shamo ang mga herbs na nakuha nila. Ngunit isang herb lang ang nahanap ni Lanrao pero buti na lang ay sobrang dami ang nakuha ni Chuling. Ilang minuto lang katapos ng kanilang klase ay dito na nilapitan nila Wanzi si Chuling. Wala namang kaalam-alam si Chuling kung ano itong bagay na hinahanap sa kanya nila Wanzi. Para tigilan na siya ay hinamon niya si Wanzi sa isang laban at para na din mapatunayan niya na hindi siya sinuwerte nung natalo niya ito nung isang araw. Pagkadating dito ni Zifeng ay sininyasan nito ni Chuling na tawagin si Teacher Shamo. Pumayag naman si Wanzi sa gusto ni Chuling pero kailangan umanong magkaroon sila ng pusta. Sinabi ni Chuling na kung matalo siya ay pwede nang gawin nila Wanzi ang kahit ano sa kanya pero kung manalo naman siya ay gusto niya na makuha ang tirahan nito. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Teacher Shamo. Balak pala ni Chuling na magsilbi itong saksi sa kanilang laban ni Wanzi. Dahil pareho silang nagkasundo ay pumayag na lang si Teacher Shamo sa gusto nilang mangyari. Pagkaumpisa nila ay mabilis na nagtatakbo palayo si Chuling. Hindi naman siya tinantana ni Wanzi at paulit-ulit siyang inatake nito. Wala pa siyang maisip na paraan kung paano niya tatalunin si Wanzi dahil hindi pa niya alam kung paano papalabasin ang kanyang kapangyarihan. Dito na siya kinausap ng Purple Dragon para muling ipaalala sa kanya ang mga sandali bago niya napapa-activate ang kanyang kapangyarihan. Nang inalala niya ito ay nalaman niya na na-activate lang ito tuwing nalalagay na sa alanganin ang kanyang buhay. Kaya sinabihan siya ng Purple Dragon na itigil na ang pagtakbo at harapin ang panganib. Nang ginawa niya ito ay dito niya na napa-activate ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito ay naiilagan niya na lahat ng atake ni Wanzi hanggang sa mapigilan niya na ito. Hindi makapaniwala si Wanzi pati ang mga manonood sa biglaang paglakas ni Chuling. Muling sumugod si Wanzi at walang tigil na pinaulanan ng suntok si Chuling. Nang matapos ito ay dito lang nila nakita na may barrier pala si Chuling. Napansin naman ni Wanzi ang suot na damit ni Chuling at may kutob siya na isa din itong holy weapon. Dahil dito ay gumawa siya ng paraan para tanggalin ito kay Chuling. Ngunit wala siyang kaalam-alam na hindi pala ito kayang hawakan lang ng may mahinang katawan. Sa tindi ng kapangyarihan ng Dragon Clothes ay kaagad na nawala ng malay si Wanzi. Matapos makumpirma ni Chuling na wala ng malay si Wanzi ay inanunsyo na ni Teacher Shamo ang pagkakapanalo ni Chuling. Dahil dito ay nagkaroon tuloy ng magandang matutuluyan si Chuling. Balak niya sana na dito na din patirahin ang iba niyang mga kaklase ngunit tumanggi dito si Linyang. Kaya silang 4 na lang ang tumira dito at dahil may 2 kwarto lang dito ay kaagad na nagpasya si Lanrao na makasama sa kwarto si Chuling para mas maprotektahan niya ito. Pinarusahan naman si Wanzi ni Bishuan dahil bukod sa natalo ito ulit kay Chuling ay hindi din ito nabawi ang Meteor Stone. Ilang sandali lang ay nagkaroon sila ng bisita at ito pala ay si Linyang. Kinagabihan ay nagtaka si Chuling na nasira kaagad ang kanyang Yudeman weapon kahit 2 beses pa lang niya itong nagagamit. Nang tiningnan niya ang vacuum seal ay bigla na lang may nahulog mula dito. Dahil dito ay muli niyang naalala ang bagay na hinahanap sa kanya ni Wanzi. Aksidente naman niyang nabasag na ng tuluyan ang kanyang Yudeman weapon pero nagulat siya na naglalaman pala ito ng isa pang Meteor Stone. Biglang nagsanib ang 2 Meteor Stone at naging isang parang artifact na din. Nang mapansin niya na bumangon si Lanrao ay mabilis siyang nagpanggap na natutulog na. Dahil nagtataka siya na lumabas pa din ng bahay si Lanrao kahit anong oras na ay nagpasya siya na sundan ito. Pero di rin nagtagal ay napansin kaagad ni Lanrao na sinusundan niya ito. Mabilis namang nakagawa ng paraan si Lanrao para hindi na siya masundan. Ngunit may isa pa palang nakasunod sa kanya at ito ay si Bailang. Nahirapan siya na maisahan ito at nang malapit na sana sila sa portal kung saan sana sila magkikita ni Zuya ay bigla na lang siyang nakaramdam ng hindi maganda. Naubusan na pala siya ng spiritual power kaya nagpadala na lang siya ng kanyang paro-paro para maabisuhan si Zuya na umalis na. Dahil hindi na maramdaman ni Bailang ang presensya ni Lanrao ay nagpasya na lang ito na bumalik.
Makalipas ang ilang minuto ay pinilit ni Lanrao na maghanap ng pwesto para muli niyang mapabalik ang kanyang spiritual power. Sakto namang napadaan din dito si Chuling kaya nakita nito si Lanrao. Biglang napahinto si Lanrao matapos nitong mapansin na may tao dahilan para manghina siya ulit. Mabilis itong nilapitan ni Chuling ngunit hindi niya itong magawang gisingin. Nababahala naman siya sa kaligtasan nito kaya dinala niya na lang ito sa kanyang tinitirahan. Pagkadating nila dito ay napansin ni Chuling na nagliwanag ang golden mark sa noo ni Lanrao. Nang hinawakan niya ito ay napunta siya sa isang lugar na nasusunog. Habang naglalakad-lakad siya dito ay nakita niya ang batang Lanrao. Ito din pala ang napapanaginipan ngayon ni Lanrao at nakita niya din dito ang batang Chuling. Dito na siya nagising at nang makita niya si Chuling ay kaagad niya itong binugbog. Sinubukan naman ni Chuling na magpaliwanag kaya nalaman ni Lanrao na hinawakan niya ang golden mark. Dahil dito ay may ipinalunok si Lanrao sa kanya para mabilis umano siyang mailigpit nito sakaling ipagsabi niya sa iba ang mga nakita niya. Naiintindihan naman niya ang mga pinagdaanan ni Lanrao dahil isa din siyang ulila na hindi alam kung sino ang kanyang mga magulang. Inampon lang siya ng kinikilala niyang ina pero ni minsan ay hindi nila napag-usapan ang tungkol sa mga totoo niyang magulang. Bigla nilang narinig ang boses ni Zifeng kaya mabilis na umalis dito si Lanrao. Pinuntahan naman ni Bailang ang direktor para magbigay ng impormasyon. Isa pala siyang secret agent na nagpanggap lang na estudyante para hanapin kung sino ang espiya sa mga estudyante. Bagamat alam na nila na si Lanrao ang espiya ay minabuti pa din ng direktor na hayaan muna ito dahil may kailangan pa sila dito. Kinabukasan ng umaga ay pinuntahan ni Chuling si Yi dahil baka kilala nito ang nagmamay-ari ng kwentas na naiwan ni Lanrao kagabi. Nang sinabi niya ang nalalaman niyang apelyido ni Lanrao ay dito na biglang na-activate ang pinalunok sa kanya. Kaya muli niyang naalala ang babala sa kanya ni Lanrao kagabi. Mabilis naman siyang tinulungan ni Yi para gumaan ang kanyang pakiramdam. Katapos ay iniwan na siya nito dahil baka umano mahuli na sila sa klase. Wala siyang kaalam-alam na nakita pala sila ni Lanrao na kanina pa nakamatsyag sa kanya. Nang patungo na siya sa kanilang klase ay binigyan siya ng mapa ni Linyang para sa paggaganapan ng kanilang klase. Ngunit ibang mapa pala ang ibinigay sa kanya ni Linyang kaya pagkadating niya dito ay nagtaka siya na wala dito ang kanyang mga kaklase. Ilang sandali lang ay dito na siya inatake ng mga miyembro ng Pure Color Clan. Gusto pa din ng mga ito na mabawi sa kanya ang Meteor Stone. Pinagtulungan siya ng mga ito hanggang sa lumikha na siya ng barrier. Ngunit kagad naman siyang nanghina dahilan para bumagsak siya. May lumapit naman sa kanya at alam nito na may dalawang klase ng kapangyarihan ang nasa loob ng kanyang katawan. Galit na galit naman si Zifeng kay Linyang matapos sabihin ni Linyang na nagkamali umano siya ng ibinigay na mapa kay Chuling. Iminungkahi ni Yi na hanapin na lang muna nila si Chuling at pupuntahan din niya si Master Daoyin para ipaalam ito. Mabilis namang kumilo si Lanrao at ginamit niya ang kanyang mga paro-paro para mas mapabilis ang kanyang paghahanap. Tinanong si Chuling nang lumapit sa kanya kung nasa kanya ba umano ang dalawang Meteor Stone. Inakala ni Chuling na miyembro din ito ng Pure Color Clan pero nang sinabi nito na hindi siya miyembro ng Pure Color Clan ay nagpa siya si Chuling na sabihin ang totoo. Dito na din nalaman ni Chuling na tinatawag na Suoshi ang mga Meteor Stones. Nalaman din niya na ang parang artifact na nalikha mula sa dalawang Soshi ay ang susi umano para mahanap ang Bilinglong. Isa ito sa tatlong ancient holy weapons na ginamit ni Feng Tian para mabuo ang barrier ng Tianwu Academy. May kakayahan din ito na buksan ang selyo sa katawan ni Chuling para maibalik din ang spiritual power ni Chuling. Bago umalis dito ang nakamaskara ay sinabihan nito si Chuling na lunukin ang artifact dahil makakatulong umano ito sa kanya. Pagkadating dito ng ibang miyembro ng Pure Color Clan ay mabilis na nilunok ni Chuling ang artifact. Dahil dito ay muli ngang naibalik ang kanyang spiritual power. Inatake naman ni Bailang ang nakamaskara na lumapit kay Chuling pero isa lang pala itong puppet. Dahil sa paro-paro ni Lanrao ay matagumpay nilang nahanap si Chuling. Ngunit habang pabalik na sila ay bigla na lang may umatake sa kanila. Buti na lang ay mabilis silang naitulak ni Lanrao. Ito pala ay kagagawa ni Bishuan na kaagad namang nakilala ni Zifeng bilang pinuno ng Pure Color Clan. Sinubukan ni Lanrao na atikihin ito pero mabilis itong nakakilos para maunahan siya. Pagka-atake muli nito sa kanya ay kumilos na si Zifeng para tumulong. Ngunit ginamit lang nito sa kanya ang mga ibinato niyang atake. Sinubukan ni Chuling na umatake pero nasanggalang ito ni Bishuan. Dito na sinakal ni Bishuan si Chuling kaya pinilit ni Lanrao na makawala. Habang naglalaban silang dalawa ay sinusubukan naman ni Zifeng na tulungan si Chuling. Nang magawa ni Lanrao na maisahan si Bishuan ay dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para iligtas si Chuling.
Ngunit kaagad ding nakabalik si Bishwan at nang susubukan na sana nilang tumakbo ay nagamitan naman sila ng kapangyarihan ni Moy. Hinanap ni Moy sa kanya ang Suwoshi pero ang nakita nito ay ang susi na mismo. Dahil dito ay tuwang-tuwa si Bishwan sapagkat mahahanap niya na ngayon ang Bilinglong. At kung mahanap niya na ito ay magagawa niya ng makontrol ang Tianwu Academy. Balak niya ngayon na iligpit na sila Chuling pero pinigilan siya nila Moy. Ayon sa mga ito ay hindi niya umano pwedeng iligpit si Chuling dahil pinoprotektahan nila ito sa ngayon. Sa isip-isip niya ay trinaydor siya ng mga ito kaya inatake niya ang mga ito. Ngunit hindi sapat ang kanyang kapangyarihan sa pinagsanib na kapangyarihan nila Moy at Baogwei. Nang makawala na sila Chuling sa kapangyarihan ni Moy ay mabilis silang umalis dito. Inalok ni Moy si Bishwan na makipagtulungan na lang umano sa kanila para umano matupad niya ang matagal niya ng pangarap na makontrol ang Tianwu Academy. Makalipas lang ang ilang oras ay pinagdadakip na nila Master Daoyin ang mga miyembro ng Pure Color Clan dahil sa mga kasalanan na pinaggagawa ng mga ito. Nagpadakip din sila Bishwan dahil ito ang sinabi sa kanya nila Moy. Ngunit walang kaalam-alam ang Tianwu Academy na may iba palang binabalak sila Bishwan. Dinala naman ni Master Daoyin sa direktor ang susi na nakuha nila kay Bishwan. Ngunit isang araw ay nagpakita muli ang nakamaskara kay Chuling para ibalik ang susi. Nagtaka si Chuling dahil ang pagkakaalam niya ay nasa pangangalaga na ito ng academy. Wala nang ibang sinabi pa sa kanya ang nakamaskara na umalis din kaagad. Isang gabi ay muling nagkita sila Lanrao at Sueya para makapagbigay si Lanrao ng update tungkol sa ginagawa niyang pagprotekta kay Chuling. Nang mabanggit ni Sueya na muntikan na silang masawi sa pagprotekta kay Chuling ay nagtaka siya kung bakit alam nito ang nangyari nung isang araw. Muli nitong ipinaalala sa kanya kung gaano kaimportante ang katawan ni Chuling dahil kung hindi niya umano ito maintindihan ay siguradong manganganib lang ang kanyang buhay. Sumapit na ang araw para sa pagtatapos ng semester kaya pinapaghanda na sila para sa exam. Pinipilit naman ni Chuling na gamitin ang kanyang kapangyarihan ngunit nagdahilan tuloy ito para manghina siya ng sobra. Kaagad siyang nilapitan ni Zifeng at nang makabangon na siya ay pinagpahinga muna siya ni Master Daoyin. Problemado siya sa nangyayari sa katawan niya ngayon dahil baka hindi siya makapasa sa magaganap na exam at hindi niya matupad ang pangarap niya na maging katulad din kay Feng Tian. Dahil dito ay nagpasya na siya na kunin ang Bilinglong pero balak niya na hiramin lang ito at isasauli din niya ito. Pagkadating niya sa lugar ay nagpakita sa kanya ang nakamaskara. Ito ang gumabay sa kanya para mapalabas niya ang gusali na kinaroroonan ng Bilinglong. Nang mapalabas na nila ito ay nagsilabasan naman mula dito ang mga bantay. Nilabanan ito ng nakamaskara para magkaroon ng pagkakataon si Chuling na makapasok sa gusali. Nang makapasok na siya dito ay kaagad niyang hinanap ang Bilinglong. Di rin nagtagal ay nahanap niya na ito at nang hahawakan niya na sana ito ay dito na natanggal ang isang selyo sa barrier. Dito na niya naramdaman ang matinding kapangyarihan sa kanyang katawan kaya kaagad niya itong sinubukan. Pagkalabas niya dito ay nagtaka siya na wala na dito ang nakamaskara at nawala din bigla ang gusali. Dahil umaga na pala ay mabilis siyang umuwi at baka mahuli pa siya sa kanilang exam. Isa-isa naman ang nagsidatingan ang mga estudyante sa paggaganapan ng exam. Pagkadating dito ng mga guro ay inanunsyo ni Wenho sa lahat na kung makapasa umano sila sa exam ay magiging Junior 1 Hanshi na sila. Hindi naman mapakali si Lanrao dahil hindi pa din dumadating si Chuling. Pagkasimula ng exam ay kaagad na sumabak si Zifeng. Bagamat malakas ang kanyang kalaban ay nagawa niya pa din itong maisahan. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na din dito si Chuling. Di nagtagal ay tinawag na ang kanyang pangalan at ang makakalaban niya ay si Wu Bei. Kilala si Wu Bei bilang pinakamalakas sa kanilang klase. Pero taglay na ni Chuling ang malakas na kapangyarihan kaya hindi ito umubra sa kanya. Mabilis niya itong natalo gamit ang napakalakas niyang teknik dahilan para magulat ang ibang estudyante at gayon din ang mga guro. Ngunit bigla na naman siyang nanghina at kaagad na nawala ng malay. Bigla namang may sumabog sa likuran nila Lanrao at ito pala ay kagagawa ng mga miyembro ng Muwu Temple. Kaagad na inatake ng mga ito ang ibang estudyante kaya mabilis na umaksyon ang mga guro. Nagtataka naman si Yi dahil hindi patungo sa South Exit ang tinatahak nila. Nang may nakasalubong silang miyembro ng Muwu ay pinakitaan lang ito ng simbolo ni Linyang at pinabayaan na sila nito. Mabilis namang nilapitan ni Zifeng si Chuling para sana dalhin ito palabas ngunit bigla namang dumating dito si Sueya na kaagad siyang inatake. Habang pinagmamasdan ni Sueya si Chuling ay bigla namang may umatake sa kanya. Nang malaman niya na kagagawa nito ng direktor ay tinawag niya itong Feng Tian kaya nagulat ang lahat na ito pala si Feng Tian. Dumating din dito ang ibang miyembro ng Tianwu kasama si Bailang. Pero inatasan ni Feng Tian ang mga ito na asikasuhin ng ibang miyembro ng Muwu at siya na ang bahala kay Sueya.
Dito na din nalaman ni Xueya na layunin pala talaga ni Feng Tian na papuntahin siya dito. Ngunit gayon pa man ay hindi pa din siya nagpakita ng takot dahil kampante siya na matatalo niya si Feng Tian sapagkat may mga natamo na itong pinsala sa nakaraang labanan. Umatake siya ng walang tigil hanggang sa mapilitan si Feng Tian na gamitin ang orihinal niyang anyo. Dahil dito ay inilabas na din ni Xueya ang totoo niyang anyo. Pero hindi pa din ito umubra sa lakas na taglay ni Feng Tian. Nang ililigpit na sana ito ni Feng Tian ay bigla siyang napahinto dahil ginawa pala nitong panangga si Lan Rao na saktong nasa di kalayuan lang nito. Wala naman itong kaalam-alam na may inihanda na palang atake si Lan Rao. Dahil dito ay nagawa ni Lan Rao na makawala kaya kaagad na inatake ni Feng Tian si Xueya. Nang lalapitan na sana ni Feng Tian si Chuling ay bigla namang may umatake sa kanya. Ito pala ay kagagawa ni Wenho kaya nagulat dito si Lan Rao. Mabilis na nilapitan ni Lan Rao si Feng Tian para tulungan ito. Nagsilapit naman ang mga miyembro ng Mowo kay Wenho. Katapos ay sinabihan ni Wenho si Feng Tian na hindi niya umano hahayaan na pigilan nito ang kanyang stepfather. Itinago lang pala nito ang totoo nitong katauhan para makapasok ng Tianwu Academy. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito para magsaliksik at hanapin kung kanino isinelyo ang Black Dragon. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman niya na din ito sa wakas. Siya din pala ang kumukontrol ng puppet na tumulong kay Chuling na makuha ang Bilinglong. Kasalukuyan namang nasa loob si Chuling sa kinaroroonan ng Black Dragon. Pinilit ng Black Dragon na makontrol ang katawan niya at nagtagumpay ito. Nagpalabas ito ng napakalakas na aura na ikinatuwa naman nila Wenho. Lumapit ito kina Wenho pero nawalan din kagad ito ng malay. Dito na nagsimulang umatake ang mga miyembro ng Pure Color Clan. Dahil sa kapangyarihan ni Bishuan ay matagumpay na nakaalis ang mga ito dito kasama sila Wenho. Mabilis namang nahanap ni Master Daoyin ang kinaroroonan ng mga ito at ito ay sa lugar kung saan naganap ang last battle. Patuloy naman ang ginagawang pagpapahirap ng Black Dragon kay Chuling para tuluyan niya nang makuha ang katawan nito. Pero hindi basta-basta sumusuko si Chuling dahil naniniwala siya na may kakayahan din siya kagaya kay Feng Tian. Habang patuloy pa din sa pagtakbo sila Linyang ay hindi na natiis ni Yi na tanungin na ito. Dito na sinabi ni Linyang na sumali siya sa Pure Color Clan dahil hindi niya umano magawang manalo kay Chuling. Itinuturing nito na karibal si Chuling dahil alam nito na gusto ito ni Yi. Dito na din ito sinabi na nakaselyo sa loob ng katawan ni Chuling ang Black Dragon. Dahil dito ay nagpa siya si Yi na bumalik dahil ayaw niya na muling makabalik ang Black Dragon. Habang hinihintay nila Wenho ang muling pagbabalik ng Black Dragon ay naramdaman nila na nasa di kalayuan lang sila Feng Tian. Lumabas sila para harapin ang mga ito at hindi makaabala sa pagbabalik ng Black Dragon. Pagkalabas ng mga alagad ng Black Dragon ay dito na nagsimula ang kanilang labanan. Unti-unti naman ang nalulusaw ang katawan ni Chuling dahil sa pagpupumilit ng Black Dragon na makuha ito. Ilang sandali lang ay dumating dito ang paru-paro ni Lan Rao kaya mabilis nitong natunton si Chuling. Pagkalapit niya kay Chuling ay mabilis siyang nagpalit ng anyo at katapos ay pinagtapat niya ang kanilang mga noo para makapasok din siya kung saan man naruroon si Chuling. Nang makapasok na siya dito ay kaagad niyang inatake ang Black Dragon. Dahil sa kulay ng spiritual power ni Lan Rao ay alam ng Black Dragon na mula ito sa pamilya ng Hua. Nagtaka naman si Chuling kung bakit naririto si Lan Rao kaya sinabi din ni Lan Rao ang sinabi niya dito dati. Dito lang niya napagtanto na ito pala ang kaklase niya. Nang magsimula ng umatake ang Black Dragon kay Lan Rao ay napilit ni Chuling na magamit ang kanyang colorless spiritual power. Kaya naramdaman din ni Wenho ang biglaang paghina ng aura ng Black Dragon. Pagkadating dito ni Yi ay mabilis nitong natalo ang mga nakapalibot kay Feng Tian at kaagad na pinagaling si Feng Tian. Pinagtulungan naman nila Chuling at Lan Rao ang Black Dragon kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lan Rao na magapos ito. Pero bago pa man makaatake dito si Chuling ay nakawala din ito kaagad. Katapos ay ginamit nito ang kapangyarihan nito para mapunta sila sa isang floating island. Pagkaatake nito ay mabilis lang nitong nasira ang barrier ni Chuling. Muling nagpatuloy ang kanilang labanan at sa tulong ni Lan Rao ay nagawa ni Chuling na mapuruhan ang Black Dragon. Ngunit hinigop lang nito ang kanyang spiritual power kaya pagkaganti nito ay mabilis siyang hinila ni Lan Rao. Dahil dito ay si Lan Rao tuloy ang napuruhan ng atake ng Black Dragon. Katapos ay unti-unti ding hinigop ng Black Dragon ang spiritual power ni Lan Rao dahilan para tuluyan na itong maglaho. Sa sobrang galit ni Chuling ay napalabas niya ang napakalakas niyang kapangyarihan. Nang magpatuloy ang kanilang labanan ng Black Dragon ay nabubugbog niya na ito. Kahit ginamit na ng Black Dragon ang kapangyarihan ni Lan Rao ay hindi pa din ito napigilan ang mga atake ni Chuling.
Hanggang sa hindi na nito nakayanin pa ang mga atake ni Chuling kaya napakawalan niya na ito. Pagkabangon nito ay muli itong umatake kay Chuling. Isinakripisyo ni Chuling ang isa niyang kamay para makawala dito at makalapit sa Black Dragon. Pero pinutol din ng Black Dragon ang isa pa niyang kamay kaya kinagat niya na lang ito. Mabilis siyang napigilan nito pero ilang sandali lang ay nakaramdam ito ng hindi maganda. Ito pala ay dahil sa kapangyarihan ni Lanrao na hindi na nagawang mapigilan ng Black Dragon. Nang maramdaman ito nila Wenhu ay sinamantala ni Feng Tian ang pagkakataon para atikihin si Wenhu. Nagpasya sila na umatras na at mabilis namang pinuntahan ni Feng Tian si Chuling kaya nakita niya din dito si Lanrao. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Yudeman Quest Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.